Ferdinand Marcos Jr. nakaharap ang Filipino community sa Japan sa kanyang unang araw ng pagbisita sa naturang bansa. Ayon sa Pangulo, ang kanyang pagpunta ay bilang tugon sa paanyaya ng Japan, subalit ang kanyang inuna ay ang makita ang mga Filipino sa Japan dahil sila ang dahilan ng mahalagang relasyon ng Japan at Pilipinas. Base sa datos, mayroong mahigit 340,000 na Filipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Japan. Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo. Sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat. At katulad noong huling beses na ako'y humarap sa inyo, nais kong muling manawagan sa mga kabataan Pilipino na nandito sa Japan. To you, our dear young Filipino citizens living here in Japan, in the midst of the challenges and uncertainties in the world today, I encourage you to take advantage of all the opportunities available to you in this country, and in return, contribute positively to the society that you have taken as your own. Ayon sa Pangulo, ang kanyang pagbisita sa Japan ay naglalayong mas lalong palawigin ang relasyon ng dalawang bansa. Pinaunlangkan po natin ang kanilang paanyaya dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mas patibayin pa ang ugnayan ng ating dalawang bansa sa iba't ibang larangan, lalo na sa pagsulong ng kapakanan at proteksyon ng ating mga manggagawang Pilipino dito sa Japan, gayon din sa komersyo at sa kalakalan, tanggulang pambansa at pangrehiyon at marami pang iba. Napapanahon din ang ating pagbisita dito dahil ngayong taon ay ipinagdidiwang natin ang ika-70 anibersaryo ng normalisasyon ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Japan. Angkop sa makasaysayang kaganapang ito ang temang Weaving the Future Together, Peace, Prosperity, Possibilities, sapagkat ito ay sumasailalim at sumasalamin sa ating mga hangarin at nagkakaisang layunin para sa kinabukasan ng ating dalawang bansa. Sa iba pang balita, kasabay ng pagbabago ng liderato at mga komite sa Senado, hindi maiiwasang mabigyang pansin ang patuloy na umiinit na sitwasyon dito, kung saan kasabay nito ang nagdaang pag-usbong ng impeachment proceedings pati na rin ang issue sa ICC warrant para laban kay Senator Bato de la Rosa. Narito ang ulat hatid ni Jade Buhoy. Lumalalim umano ang pagdududa ng publiko sa direksyon ng Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ay ayon sa lider ng Makabayang Grupo at Chairman Emeritus na si Dr. Jose Antonio Goytia. Matatandaan nagsimula ang tensyon matapos ang pagpalit ng liderato sa Senado kung saan napalitan si dating Senate President Vicente Sotto III. Kasunod nito, muling inayos ang mga komite sa Senado, kabilang ang Blue Ribbon Committee na matagal nang humahawak ng mga investigasyon kaugnay ng korupsyon at anomalya sa gobyerno. Bilang kinatawan ng mga makabayang grupo, inihayag niya rin ang mga iba't ibang sektor na nagtatanong kung mapapanatili pa umano ng Senado ang kredibilidad nito sa gitna ng kontrobersiya at politikal na pagbabago. Kasabay nito, naging sentro rin ng usapin ang ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa, kaugnay ng kasong crimes against humanity na konektado sa war on drugs ng nakaraang administrasyon.
Matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling ng temporary restraining order ni De La Rosa, sinabi ng DOJ at OSG na maaari nang ipatupad ang arrest warrant laban sa senador. Ayon naman kay Goitia, mahalagang manaig umano ang rule of law, lalo na sa panahong mataas ang tensyon sa politika at mga institusyon ng pamahalaan. Nagkaroon din ng pagbatikos mula sa ilang oposisyon at civil society groups matapos mabigyan ng protective custody si De La Rosa sa loob ng Senado bago ito tuluyang mawala sa Senate premises. Pahayag pa ni Goitia, lalong umiigting ang paningin ng publiko na ginagamit umano ang ilang institusyon para protektahan ang mga kaalyado imbes na pairalin ang pananagutan. Sa gitna naman ng kontrobersiya, nagpatuloy ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte matapos maipadala ng Kamara ang Articles of Impeachment. Bilang paninindigan ng makabayang grupo, sa ganitong pagkakataon nasusukat ang integridad ng Senado bilang institusyon na inaasahang magtatanggol sa konstitusyon at tiwala ng publiko. Bilang leader, iginiit naman niya na habang nagpapatuloy ang mga usaping pampolitika, mahalagang manatiling nakatuon ang pamahalaan sa rule of law, transparency at pananagutan upang mapanatili ang kredibilidad ng mga demokratikong institusyon sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa Senado pa rin, sinabi ni Senator Risa Ontiveros noong Lunes na nabastos ang dignidad ng Senado at ng mamamayan dahil sa naging pangyayari noong 13 ng Mayo. Anya, ito na ang lowest na estado na inabot ng naturang institusyon. This is really the lowest na inabot ng Senado. Never, kahit nung martial law dictatorship, kahit nung mga coup attempts, never na nag-bulletproof vest, nag-armas ng long arms, nagkasa at nagpaputok ng arms na iyon sa loob nitong Senado. Kaya talagang parang nabastos yung dignidad ng institusyon at ng mamamayan. Kasi nga, itong Senado ay hindi naman amin. Stewards lang kami dito. Hindi namin ito bahay, hindi namin ito taguan. Ito ay Senado ng mamamayan. So, kailangan talagang itayo namin ulit ang Senado tulad ng dati at mahabang panahong pagtingin ng mga Pilipino sa kanya. Samantala, naging mabigat naman ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang personal and collective privilege speech sa plenaryo ng Senado noon ding Lunes. Ito ay kaugnay sa rekomendasyon ng Office of the Ombudsman hinggil sa kasong plunder at indirect bribery kaugnay ng 75 million pesos campaign donation. Ayon kay Marcoleta, questionable ang panahon ng rekomendasyon sa kaso. Anya, kung ang intensyon nito ay para patahimikin siya, ay hindi sila magtatagumpay dahil hindi siya mapapatahimik. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. I did not seek public office to become comfortable, Madam President. I did not take my oath merely to occupy a seat in this chamber while billions disappear into darkness, while constitutional processes are manipulated by pressure, or while the Senate is slowly conditioned to fear retaliation for independent judgment. I did not take my oath to serve only when service is convenient. I did not come to this chamber to lend my voice when power applauds and withdraw it when power becomes displeased. Wala naman kaming ginagawang sasabihin mong illegal. Kung hindi nagsasalita kami at galit kami sa korupsyon. At tingin ko, kami ay kumakatawan sa sentimiento ng lahat, hindi lang marami, ng lahat ng Pilipino na gusto ng hustisya, na gusto makulong ang mga nagnakaw at gustong maibalik ang perang ninakaw sa ating bansa. At wala kaming naging kasalanan kung hindi ilabas lang ang sentimento ng ating bansa. Ilabas ang sentimento ng taong bayan.
Yung korupsyon, imbestigahan, ikulong ang mga nagnakaw, at ibalik ang pondo ng bayan. Hindi kami matatakot, hindi nyo kami matatakot, at kami patuloy na lalaban. Sa ibang balita, Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon inihayag na malaki ang epekto sa ating bansa ng ugnayang Pilipinas sa Japan, lalo na ang Japan ang siyang biggest infrastructure partner ng ating bansa. Ang Japan ang pinakamalaking infrastructure partner ng Pilipinas. Siya ang pinakamalaki. At ang mga ginagawa niyang proyekto kasama natin, talagang ito yung mga, kumbaga, life-changing para sa mga kababayan natin. Yung mga tulay na ginagawa natin, yung mga kalye tulad ng Davao Bypass Road, na talagang napakalaki ang magiging benepisyo sa mga kababayan natin sa Southern Mindanao. At yung mga tren natin, yung subway natin sa Metro Manila, yung tren natin papuntang mula Laguna hanggang Clark, na dadaan din ng Metro Manila. Life-changing to para sa mga kababayan natin. Kaya napaka-importante talaga yung partnership at tingin ko lalo lang itong lumakas dahil sa state visit ng ating mahal na Pangulo. Sa ibang balita, nananatiling nakaalerto at nakikipag-ugnayan na sa mga katuwang na ahensya ang Philippine National Police o PNP sa gitna ng mga ulat na umano'y naghahanda na ang International Criminal Court o ICC ng mga karagdagang arrest warrants na posibleng kinabibilangan ng ilang individual sa Pilipinas. Ipinahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy na nakatuon ang PNP sa mandato na panatilihin ang pagsunod sa batas, kabilang ang pagpapatupad ng anumang legal na kautusan at due process. Tiniyak din ng ahensya ang patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation o NBI at sa iba pang ahensya bilang paghahanda sa posibleng legal na hakbang na mangangailangan ng kanilang pinagsamang operasyon. Samantala, Palace spokesperson Yusek Claire Castro sinabi na kasinungalingan ang inihayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na zero budget ang Davao City sa loob ng 4 na taon. Ayon kay Castro, base sa record, nakatanggap ang Davao ng 7.856 billion pesos na suporta mula sa national government. Kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. Ito po ang statement ng DBM. Representative Paulo Duterte's claim that Davao City has Davao City has zero budget for the past 4 years is not supported by the national government's released data. According to records for fiscal year 2023 to 2026, as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos in national government support for programs and projects. This includes national tax allotment. It will also include special shares, fire code fees, and regular operating requirements. 7.440 billion pesos came from identified NGA programs and projects, including farm-to-market roads, health facilities, justice and civil defense facilities, PRC infrastructure, DPWH infrastructure programs, basic education facilities, the DSWD 11 Learning Institute, and the Davao Public Transport Modernization Project. An additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So hindi po totoo na walang budget or zero budget
ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr. Sa ibang balita, ating alamin ang pambansang depensa at pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa ibang bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa China at ang usapin sa seguridad sa Taiwan Strait. Ang balita mula Taiwan, hatid ni Jade Buhoy. Pinaigting ngayon ng Taiwan ang pakikipagpulong sa Philippine media. Sinabi ni Mainland Affairs Council Deputy Minister Yu Chung-shen na layunin ng Taiwan na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon sa pamamagitan ng deterrence o pagpapalakas sa kakayahang depensahan ang sarili. Ayon sa Deputy Minister, hindi umano nais ng Taiwan ang digmaan at nananatili itong nakatuon sa pagpapanatili ng status quo sa Taiwan Strait. 那我们也还是会希望中国能够用这种对等尊严的方式跟台湾的民选政府来对话，来去解决政治上的这种分歧。 Now we will work with other countries in the South China Sea, on the South Sea, on the across the Taiwan Strait to maintain our status quo and to be a responsible partner in the international community. We will not negotiate with China under one country, two system. That is something that we will never accept. Gayunman, sinabi niyang patuloy umanong pinapalawak ng China ang impluwensya nito sa diplomasya at seguridad sa rehiyon, kabilang ang pakikipag-ugnayan nito sa Russia, North Korea at iba pang bansa. Ipinaliwanag din ng Institute for National Defense and Security Research ng Taiwan na mahalaga ang paghahanda sa panahon ng kapayapaan upang maiwasan ang posibleng sigalot sa hinaharap. Trying to establish or strengthen our own drone industry, strengthen our defense industry to have more capacity to strengthen the deterrence in that way. But and we increase quite a lot of the defense budget for this purpose. Base sa institusyon, bahagi ng kanilang pag-aaral ang maritime security, humanitarian assistance at pagbuo ng mga pulisiya upang mabawasan ang epekto ng tensyon sa ekonomiya at seguridad ng rehiyon. We are preparing and we are trying to deny the potential invention. That's the first point why we must input that the resource. Secondly, is about then when we have amount of resources, then how should we, leverage this resource? Because people might debate about whether it might exclude other division, social welfare, education, economy, and so on. So the meaning here is how should we turn the budget into the industry that can also bring up other industries. So in the end, we can strengthen our own capacity. Sinabi rin ng mga opisyal na mahalagang isaalang-alang ang kapakanan ng mga kalapit bansa tulad ng Pilipinas sa pagbuo ng mga hakbang para sa depensa at seguridad. When we face the attack from our enemy, we can mention that all important and big CI, the critical infrastructure, as a target will be destroyed. Binigyan din niya na nais ng Taiwan na palalimin pa ang kooperasyon sa mga bansang may kaparehong paninindigan upang mapanatili ang katatagan ng supply chain, kalakalan at seguridad sa Indo-Pacific region. Kabilang sa mga hakbang ng Taiwan ang pagpapalawak ng defense spending nito na target umabot sa 5% ng Gross Domestic Product o GDP pagsapit ng taong 2030. We are increasing defense budget very largely, and the focus is, to procure more weaponry and munition as small as possible, and strengthen our own manufacturing ecosystem to create the deterrence. But when talking about deterrence, that is actually not enough only with our own effort, because it is very likely a huge country, a great power, will underestimate some, much smaller opponent. So that issue is not only for Taiwan, but maybe also for Japan, for Philippines.
Philippines, for South Korea, and so on. So if we look at the situation in Ukraine, regardless of what Ukrainians are prepared, Putin still underestimates their will of resistance. So in that sense, a successful deterrence. Patuloy din umano ang koordinasyon ng Taiwan sa Estados Unidos, kaugnay ng military equipment at arms procurement bilang bahagi ng kanilang defense strategy. Sa usapin naman ng Pilipinas, sinabi ng mga opisyal ng Taiwan na mahalaga ang papel ng bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon, lalo na sa Taiwan Strait. Iminungkahi rin nila ang mas malapit na kooperasyon sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas sa larangan ng Coast Guard operations, humanitarian missions, maritime rescue at information sharing laban sa iligal na mga aktibidad sa karagatan. That's why Taiwan and Philippines must cooperate because we have, the same much greater enemy here. Sa kabila ng umiiral na tensyon, iginiit ng Taiwan na pangunahing layunin nito ang maiwasan ang digmaan, mapanatili ang demokrasya at maprotektahan ang seguridad at kabuhayan ng mga mamamayan sa rehiyon. 那另外，我们也会强化跟理念相近国家的合作。最后的话，就是我们会在两岸上面来讲积极的来扮演一个在 Boost our national defense autonomy, and the second one is to increase our social resilience, and third one is to deepen collaboration with like-minded countries, and finally, we will pursue a responsible leadership. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China, ayon sa mga pagsisiyasat, posible itong makaapekto sa mga bansa sa Asia kasama ang Pilipinas. Anila, mahalaga ang maayos na ugnayan at pagtutulungan para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Nag-uulat mula rito sa Taiwan, Jade Buhoy para sa Golden Nation Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita nitong nagdaang linggo. Sa ulo ng mga balita, Ombudsman, formal ng sinampahan ng kasong plunder si Senator Estrada at iba pa. Kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan, inaasahan na maraming pakinabang para sa ating bansa. 24/7 helpline para sa may gambling problem, inilunsad ng PAGCOR. Sitwasyon sa Senado, nananatiling hamon sa pagbabago ng liderato. Taiwan, pinalakas ang depensa sa gitna ng tensyon sa China. Yusek Castro, sinabi na kasinungalingan na zero budget ang Davao City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. News Force Weekend. Yan po ang pinakamainit na kaganapan nitong nagdaang linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga update sa Facebook, Golden Nation Network, at mag-subscribe sa aming YouTube at Golden Nation Network. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Maraming po salamat sa inyong panonood. Happy weekend. Ito ang News Force Weekend.